Magandang araw, ako nga pala si Socially Awkward VA at ngayong araw pag-uusapan natin kung paano ako nakakuha ng client sa onlinejobs.ph in less than 30 days. So kung matagal na kayong follower ng channel ko, alam niyo na yung reason kung bakit gusto ko or alam niyo na yung reason kung bakit naganap ako ng work from home job. At ngayong araw, ikikwento ko kung paano ko nagawa yon in less than 30 days. So, onting background muna tungkol sa akin. Nagtrabaho pala ako sa call center, sa dalawang call center company for almost 2 years din ako nagtrabaho. And dun ko mas na-improve yung skills ko when it comes to communicating in English and also speaking with English-speaking people. Like, kinikater kasi namin ng time na yun is um, customers from USA. So, yung tinitake in ko na calls during the time na nagwo-work ako sa call center is coming from customers from the US. Kaya mas na-improve lalo yung speaking skills ko nung time na nagtatrabaho ko sa call center. And ayan, after almost 2 years of working sa call center, doon ko na-realize na gusto ko ng work from home job. And sa work from home job kasi mas malaki yung possible compensation na kikitain ko, and also if you're going to be a VA or independent contractor, there's a lot of ways na you can earn money, and hindi ganun ka-limited yung earning potential mo compared to working in a call center company. Dun talaga is yung earnings mo is limited siya by the amount of or the number of hours that you work in a day. So, pag hindi ka nag-OT, wala ding masyadong dagdag sa salary mo. And alam naman natin na if you want to earn higher, then the way to go is to work directly with clients. And ayun, kukunin mo na yung like middleman sa inyo or yung agency. Kasi pag nag-work ka sa BPO or call center, syempre merong cut yung call center and they are operating a business. Kaya it would be normal for them na meron silang cutting or some sort of agreement sa kumpanya na kumukuha ng service sa kanila. So, ayun nga, balik tayo dun sa kwento kung paano ako nakakuha ng work from home job in less than 30 days. And gusto ko lang sabihin na wala akong ibebenta sa inyo at ito kinikwento ko lang para hopefully maka-inspire ako ng ibang mga tao na magawa din yung bagay na nagawa ko. And hindi to scripted. I'm just going at the top of my head kung ano yung mga sinasabi ko dito. And ikikwento ko lang talaga kung paano ko nagawa yung makakuha ng work from home job in less than 30 days. So, ayun, naalala ko pa nagsimula akong mag-apply for work from home jobs is July 1, 2025. And meron akong ano nun, meron talaga akong like copy na yun yung date na nagsimula ako dahil yung mga application ko sa onlinejobs.ph like yung messages, may kita ko doon no, July 1, 2025 yung yung pinakaunang reach out ko sa mga clients and messages ko. So, yung ginawa ko is, nung time na nag apply na ako sa onlinejobs.ph, meron na siyang limit on how many, meron ng limit on the amount of applications na pwede mong masubmit sa isang araw. So, dati kasi sa onlinejobs.ph, parang wala siyang limit kung ilan yung pwede mong masubmit ng mga applications. Basta mag-submit ka lang. Pero nung time na nag apply na ako, bali nagbibigay na sila ng 60 points every day.
Tapos yung 60 points mo na yun, pwede mo siyang gamitin para mag-apply sa mga application, sa mga job postings. Tapos depende na sa'yo kung ilang points yung gagamitin mo for an application. So parang magbi-beat ka pag mas malaki or mas mataas yung points na ginamit mo, edi mas mataas yung or mas may kita ng client yung application mo kasi makikita nila na malaki yung binid mo. So parang similar din siya sa ano, Upwork, yung connect sa Upwork na binibili tapos sa mga postings pwede kang mag-bid kung ilan ang gusto mong i-bid um, ng mga connects. So, ganun din sa onlinejobs.ph. Bale, pwede ka rin mag-bid kung ilang points yung gusto mong i-bid sa isang job posting. So, depende na yun sa'yo kung ilan ang gusto mong gamitin. And di ko lang alam sa onlinejobs.ph kung pwede kang bumili ng points. Pero basta meron akong 60 points noon araw-araw. Tapos ang strategy ko dito or ang system na ginagawa ko is every time na magsasubmit ako ng application, tinatrack ko siya sa spreadsheet. Tapos nilalagay ko dun kung ano yung ginamit ko na subject title and cover letter. Para malaman ko kung ano yung mga gumagana na subject title and cover letter. And also yung 60 points na binibigay sa akin araw-araw, inuubos ko yun lahat. And yung ginagamit ko lang na point for every posting is 1 point lang yung ginagamit ko. Di ako nagbibid ng sobrang taas talaga sa mga postings. Bali for every job posting, 1 point lang yung ginagamit ko. So meron akong 60 points sa isang araw. So sa isang araw magkakaroon ako ng 60 60 applications yung masasubmit ko. Tapos lahat yun nakatrack sa spreadsheet. Nakatrack din yung ginamit ko na subject title and then cover letter. And then, ayun, bari consistent ako doon araw-araw. So, everyday talaga, 60 applications yung sinasubmit ko sa onlinejobs.ph. Hindi yun bumababa. And consistent lang ako araw-araw from July 1. And then, meron akong mga um, interview invites na mga nakuha. So, na-invite ako sa interview for appointment setter pero yun namang isang yun hindi ko na-attenan kasi tatrabaho pa ako at the same time eh. So, yung schedule ng interview na yun is sabay siya sa schedule ng trabaho ko kaya hindi ako nakapasok. Hindi ko rin mapa-reschedule dahil wala silang ibang time na available na outside na sa work hours ko. Then, na-invite ako sa interview for a lead generation role. So, umattend ako pero sadly, sabi email na lang daw ako ng result pero ginost ako nung lead generation na role na yan. And then also na-invite din ako for interview sa isang agency na yung role naman na yun is bank reconciliation specialist. So bali magbabank ire-reconcile ko yung bank ng company kasi yun yung ginawa ko sa previous jobs ko eh, sa previous role ko as VA. So, after ko pala mag-call center, nag-VA din ako for 2 years. So, 2 years sa call center industry and then 2 years din as a VA. And ayun, sa bank reconciliation specialist na role, sabi email lang din daw ako pero ginost din ako ng agency, hindi na ako naka-hear back. And then yung third interview ko yun yung for an customer support representative na role or email support. So doon yung initial interview ko is around 5 p.m. ng hapon. This was July 21 to. So hindi ko sure yung date pero July to. 5 p.m. ng hapon yung interview ko, naalala ko noon. Initial interview.
And then sa initial interview, okay, smooth yung flow. And then okay din yung mga sagutan ko. Kaya after nun ng initial, in-schedule na agad ako for final interview. In-schedule nila ng 11 p.m. ng gabi. So, ayun, mabilisan talaga yung time na yun. So, 5 p.m. initial and then schedule for final interviews 11 p.m. So, umattend din ako ng interview at 11 p.m. and then I would say smooth naman din yung interview. So, yung initial interview sa mga Pinoy interviewer yung nag-interview sa akin. And sa 11 p.m. sa final interview, client na talaga yung nag-interview sa akin. And then, smooth naman yung final interview, I would say. Kaya, pagka kinabukasan ng hapon, naka-receive na ako ng offer. So, ayan. Very happy ako at in-accept ko yung offer. And, ayun, July 1, 2025 ako nagsimulang mag-apply. Tapos, yung start date ko is July 22 or 23. July 22 or 23, 2025. So, in less than 22 or 23 days lang, nakakuha ako ng work from home job. So, kung gusto mo rin magawa yun, I would suggest na gawin mo rin yung ginawa ko na araw-araw is 60 applications per day yung sinasubmit ko sa onlinejobs.ph. Gamitin mo yung 60 points mo and then for every job posting, 1 point lang yung gamitin mo. Then hopefully in less than 30 days, you'll also get your own work from home job. And ayun, salamat sa pakikinig and hanggang dito lang muna. Ako nga pala ulit si Socially Awkward VA and peace out.